para sa marami ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Pero tingin ng ilang negosyante, nasa pagkain din ang pag-asang umasenso ng umaangal sa presyo nito. Alamin sa ulat ni Joey Villarama. Taon-taon ng problema ang kakulangan o kawalan ng trabaho sa bansa. Sa katunayan, bahagya pang tumaas ang unemployment rate ngayong taon. Pero kahit yung may mga trabaho na, umaangal din. Kulang na kulang daw ang kanilang sinasahod, lalo't pamahal ng pamahal ang pagkain at langis. Kaya naman naghahanap ang iba ng anumang mapagkakakitaan. Ang pagsisimula ng negosyong sagot ng ilan upang madagdagan ang kanilang kita. Pero hindi basta-basta negosyo lang. Dapat daw yung may kaugnayan sa pagkain. Saan man kasi may tao, tiyak may kakain. Kahit gaano kahirap ang negosyo, kakain at kakain pa rin ang Pilipinas. Kaya naman dinagsa ng mga gustong magnegosyo ang World Food Expo sa Pasay. Hindi lang pagkain ang tampok doon. May mga kasangkapang pang-restaurant, gamit sa kusina, pabalat, kahon at iba pang lalagyang pampagkain. Pati pagluto o paghahanda ng pagkain, pinapakita rin. May tumutulong din sa pagpaplano ng negosyo. Pangatlong beses nang dumalo sa ganitong food expo ng HRM graduate na si RJ. Gusto niya kasing magtayo ng barbecuehan o coffee shop. I really believe someday makukuha ko yon. Kasi sometimes if you don't go to food expos, how will you get the concept? Pero hindi dapat tumigil sa pagbukas lang ng food business ang isang gustong magnegosyo. Dapat kumuha ng mga bagong ideya sa mga supplier at alamin ang gusto ng mga kliyente upang matiyak ang paglago ng negosyo. Para sa Bandila, Joey Villarama. At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalita. Isang araw po na bahagi na ng kasaysayan. Sa ngalan ng bayan, sa ilalim na nag-iisa nating Bandila.